Pinanindigan po ni Senate President Chis Escudero na meron ng ruling ang Supreme Court tungkol sa executive privilege na hindi dapat tinatalakay sa Senado. Okay? So ito ay paliwanag ni Escudero matapos nga po na ipinagpatuloy nitong ilang senador na pinamumunuan ni Amy Marcos ang hearing ng Committee on Foreign Relations at iniimbitahan pa rin ang Executive Department. Sa kabila, nang sumulat na po ang Executive Department through Executive Secretary Bersamin na hindi na sila makakadalo at hindi na dadalo ang mga Cabinet Secretary kasi nga nasagot na at saka meron na ngang tinatawag na Executive Privilege. Na yan nga po ay meron ng desisyon. Ginawa ito ni Bersamin dahil siya po ay dating Chief Justice, alam niya kung anong ruling ng Supreme Court. Pero pinipilit nitong ilang mga senador na grupo ni Aimee, ni Bato de la Rosa at Alan Cayetano na dapat humarap ang mga taga-executive department sa kailang hearing. Dahil dyan, nagpaliwanag na po ang Senate President. Pakinggan po natin, pakinggan po ninyo ang sinasabi ni Senate President Escudero tungkol dito sa isong ito. Pati yung kanyang pinirmahang supena ay hindi pala ipinatuloy. Pinarepair muna niya, ipinakonsulta muna niya sa legal department kasi nga ho, meron ng ruling ang Korte Suprema. Pakinggan po natin. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may ginalaman sa executive o saklaw na executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang address nung nakaraang Lunes, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend ng hearing. Ito, yung sulat na yon, bagaman nung panahong yon, napirmahan ko na yung subpoena doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking subpoena sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga subpoenang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko naalala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Selly. Matatanda to. Yung Ermita case at yung Neri case kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng subpoena sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Ayan, What about yung sub-judice rule? So, malinaw po yan. Okay? Kasi nga pagka po lumala yung sigalot o hindi pagkakaunawaan dahil sa investigasyon na yan ng grupo ni Amy Marcos at ng Malacanang, ang taong bayan pa rin ang maapektuhan. Okay? Ito kasi ang mahirap eh. Pagdating sa mga hearing, ang sisipag ng ating mga senador. Pero pagdating doon sa trial na hinihintay ng taong bayan tungkol doon sa impeachment ni Sara Duterte, ayaw nilang magtrabaho. Di ba? Pero pagka hearing na gusto nilang ipagtanggol si Duterte, ginagawa na. Pumapasok sila at nagtatrabaho. Ganyan na po ang sistema ng politika sa atin at ng ating mga senador. Kaya again, marami na pong ulit at hindi ako magsasawa. Marami na hong nakikita tayong hindi na magandang nangyayari. Maging marunong na po tayo sa pagpili ng mga kandidato na iboboto natin tuwing mag-ieleksyon. Nakakasawa na ang mga traditional politician, mga matatandang politiko, mga lumang style ng politika. Kailangan maglagay tayo ng mga makabago, bagong pangalan, bagong mukha, bagong pag-asa para sa ating Senado. Dahan-dahan po natin palitan ang mga matatandang politiko, pasintabi na, mga traditional politician, angka ng mga politician na ang kadalasan ng galaw para sa aking opinyon ay pang sarili. Pampolitika lang, pang partido lang, utang na loob lang. Hindi yung kapakanan ng mamamayang Pilipino.
Di ba ang sarap ibalita at magandang pakinggan kung yung Kongreso, Malacanang, ang Senado nagkakaisa para palakasin ang ekonomiya at seguridad at programa ng gobyerno. Yung nangyayari po ngayon inaaway ng ilang mga politician ng Malacanang sa kailang policy at ginagawa para magkaroon tayo ng problema sa saligang batas. Magkaroon ng constitutional crisis na nagbabanggaan sila. Alam nyo, ang 3 branches of government, okay lang mag-coordinate, mag-usap, magtulungan. Pero hindi dapat sila nagsisiraan, naglalabanan. Kasi yung 3 branches of government, Executive Department, tagapagpatupad ng batas. Ang Legislature, Congress at Senate, tagagawa ng batas. Ang Judicial Body, yan at ang nagsasabi kung legal o illegal ang ginawa at implementation ng batas. Pero itong mga mababatas, pinipilit nilang silipan ang Executive Department. Dapat kung anong ginawa ng Executive Department at naipaliwanag ng Executive Department ang kailang puntong legal kung bakit nila ginawa yon, dapat inap na yon. Pero hindi tanggapin ng mga senador. Pinipilit nilang mali ang ginawa sa pagpapatupad ng batas sa pagkakahuli kay Duterte. So nagkakaroon ng kulay na kampihan at politika. Ganyan pong kasama na ang ating mga politiko at politika sa ating bansa. So, ulitin ko, mag-i-eleksyon tayo ngayon sa Mayo. Maglagay po tayo ng mga hindi traditional politician, mga bagong mukha. Marami naman yan. Huwag natin kalimutan, 60, mahigit pang 6 na po ang kandidato. Bakit natin ipagsisiksikan ng mga sarili dito sa ilang mga pangalan? Napabalik-balik na lang dyan sa Senado at alam naman natin kung ano ang mga record ng mga ito. Doon sa 16 kandidato, napakarami doon magagaling. May doktor, may abogado, may mga CPA, mayroon talagang makabayan. Bakit hindi natin subukan? Yung mga bagong mukhang yan na gawin nating senador, baka may pag-asa tayo. Kaysa sa yung kasalukuyang nandyan ng mga senador na gusto pang bumalik. Kaysa kasalukuyang mga senador na hanggang 2028, mananatili sila dyan. At iba yung mga galaw. Talagang iba-iba sa Pilipinas. Sa ibang bansa, kung ano ang ginagawa ng Executive Department nila, sinusuportahan, hindi iniimbestigahan. Dito ang ginagawa ng Executive Department, ng Office of the President, iniimbestigahan na, nilalait pa. Hindi pa tapos ang investigasyon, sinasabing mali na. Binabanatan pa dahil meron silang pinoproteksyonan ng mga kaibigan katulad ng mga Duterte. Sa ibang bansa po walang ganon. Kahit dati kang presidente, kahit dati kang prime minister o dati kang hari, pag ikaw inimbestigahan dahil may problema ka, walang pakialam ang Kongreso at Senado nila. Pinapaubaya ang implementation ng batas na ginagawa ng gobyerno nila. Dito sa ating ginagawa na ng gobyerno, ng Executive Department, ang implementation ng mga batas, minamali pa ng mga senador na kakampi ng maaaring tinatamaan ng batas. Ganyan na pong kasama. Kaya dapat talagang maging marunong na po. Kung hindi, palala ng palala ang kampihan, siraan, kanyang interest, pang sariling interest lang ng iba nating mga politiko sa Pilipinas. Please like and share ng video.